Para sa ating mga kagawa, nakita po natin halos nasa 150 po yata yung parties na sa ating company. So meron din po tayong parties para sa ating mga mangingisda. Mga kabataan, OFW or overseas dating workers, sa ating mga veterano, mga mahihirap o nasa food ang ating mga elderly o worker, so, elderly. Ay, bababa niya. Ano po? So, ipapasalamat po tayo sa ating Mayor Eduardo Villanueva, Vice Mayor Shelby Dugna, and of course, sa ating barangay government executive. Nag-a-attend ng mga seminar sa Manila. Sila po ay from sa Manila City Hall po. Doon po sila nakatalaga pero consultant lang po sila dito. So nagkataon po pag pre-day nila, sumasama po sila sa atin. Ayan. Nandun dito po ron ang aming mga dentist na ang isa po dito ay esposo. Yung mga nagpabunod po na meron pong infection, hindi na po nila pinalalampas yun. Mahal po yun. Yung infection na yun, dito lang po meron sa Damayang Pilipino. So kung meron kayo infection, hindi na po nila pinalalampas yun. Yung po yun nasa dulong bagang na masakit, na tumutubo sa mga batang katandaan na 21 pataas. So, Pilipino, ay baba naman. Ano po? Kapag sa inyo kung marikipili kayo may microphone o dalawang beses, kayo po rin mismo ang nasabi na Damaya Pilipino. Maliwanag po ba? Practice muna. Okay. We are using 1, 2, 3, go! Pilipino! Hindi mo na kalagay Damayang Pilipino. Okay, ulit. Ulit ang practice. Hindi naman ito mamaya mag-practice tayo. Okay, 1, 2, 3, go! Napakaliit naman ang palakpak. Kaya kailangan nakapin namin yung Pilipino. Okay, hindi naman sa gawin ito ang practice. Ayun, ganun po kasaya. Game na tayo, pwede na. Tapos na ang practice. Okay, ganun. Music.
sa batch? 97. Ako, sino kaya magawa ko ng music? Okay, 1, 2, 3, go! Pilipino, kabayan! Pilipino, kabayan! Pilipino, kabayan! Pilipino, kabayan! Kami na sa batch 97. Kaya congratulations po natin. Lahat po na ipakilike and share po ang ating page ng Damayang Pilipino Women in Foreigners na. Congratulations po sa ating batch 97. Thank you po sa pagsali. At maraming salamat po sa suporta sa Damayang Pilipino Foreigners ngayong araw. Dito po sa ating 25 years old. Tandaan ninyo, yung pong pagpupuyat ay isang bagay ay malaki na nagagawa ng mastro kayo. Kaya huwag po tayong magpupuyat. Ano po? Tinitingin nyo po makatulog kayo ng at least 6 hours po. Dami po yan. At mag-intay tayo ng maraming tubig. Iilan po muna natin yung pagkain ng ating araw-araw. Pero, pagkain nyo po. Ay, ito. Pagpunin ninyo pagbababa ng blood pressure nyo. Yan. At kung sinasabi mga to, puro na po yun. Yung po mga nawal na mga oxygen level ay hindi matay. Dito po ninyo, into 10. Tuloy ko na rin po ito. Yung panahon ng aking esposo, doon po sa titik niya, meron po palang bata na naiilan ng anesthesia. So, bigla po na nakatulog tayo. Then sabi ko sandali, atakin na ako yung kamay niya. Ito po ang inyong pag-rescue. Tandaan niyo po at ito, dapat itinagtang at saka nanginutulog niyo. Ayan. Yung mga nabubuntukan o yung nahihilo. Pindutin niyo po rito, ano po? Ayan. So, kaya ko tumutuloy ito, mga emergency case natin. Ito, pag may-stress din kayo. Ito, sir. Padulo ng mga daliri ninyo. Ang malakas na energy ninyo. Ayan. Ang anti-stress nyo. At pagka wala kayong gamot, pangababa ng cholesterol nyo, yung mga dahon ng bayabas, ituloy natin yan. Kung ayaw nyo uminom ng mga synthetic drugs, yung dahon ng bayabas, yung gusto nyo, na araw-araw po, pwede natin nyo. At kung yung lagi ng mga nagkataon na naibutudumi, medyo ayaw nyo uminom ng gamot, yung dahon ng alatas po, nagamit nyo. Ito po, dahon ng alatas, yung kaya na mga synthetic drugs. Kasi po, yung po yan yung pang-antibiotics sa loob ng ating nagawan. So sabi ko doon sa anak ko, ayaw ko ba mayroon ng gamot. Sumunod sa akin yung anak ko panganay, Madam James. Nagkao na naman baso na, gagana, dahunan, kalataris. Yung mga sapan nun ay inyong i-remote. Kasi medyo na may tikitin yun, pero wala nang lasa yun. Dagyan nila na konti asura kung ayaw na ang lasa. Pero basta kakainan po yun, safe at ating atay. Ang dami po ito. Madam James, kung ayaw mo punta kay Bello, pumunta sa akin scientist chemist, yung daw bunga ng kamyas, binat natin. Tapos katasin natin. Ipahit natin dito sa ating mga mukha. Sinigaw na ako! Libre na tayo. Dahil parang may collagen yun. Laban natin ang ating mga mukha. Pagkano yung bunga ng kamyas. Bilat natin. Pag nalantan, katasin natin. Ayan. Yan ang mga binigay sa akin tips. Kung dumalo sa akin mga may scientist chemist na yan, lahat na sa Pampanga, nilalagay ko ng Pinoy sa kanyang mga cosmetics products. So, totoo pala na ang bunga ng mga sinasabi ko. Ako tumatakbo. Wala kang sabihin. Pinapakilala kita kasi napakasipag niya. Pagka may blood test, tatawagin ako niya. Yan ang pagplano niya. Manghangon ng dugo para pagtulong sa mga nakakailangan. Lalo po yung nag-dialysis, kailangan po na ang dugo. Yan, nasa sa application ito. Pagdating sa mga
bagay na ganyan. Palakpakan natin si Ate Jess. Ayun po, tuloy-tuloy lang po. Medyo, sige, ganito Ate Jess. Andito po si Ate Gigi, ang aming na MC1. Sa MC2, si Ate Gigi, si Ate Tess Castillo. Siya yung MC2 namin, Minister Coordinator ng MC2 po ng Bukawi. Kung meron po mga kailangan para sa mga medical natin at mga library po para sa ating program, maaari po kayo kapag sa ating mga MC1GG. At kung hindi naman po kami kasi magkakainin po ako, meron po tayo mga barangay coordinator sa bawat barangay. Kung saan barangay mo nasasakupan nyo, maaari po tayo po sino yung mga barangay coordinator ng Damayang Pilipino po. So, meron po tayo medical na binibigay po sa opisina ni Monteni sa Kapitolyo every Monday. Yung mga maintenance po, marami na po tayo ng tutulungan mga taga-Bukawi na dinadala po natin. Meron din po tayo taga-puhunan na once in a month sa Kapitolyo din po. So, kung may kailangan po kayo,